Smoking is dangerous to your health. Ang babalang yan, tila sirang plaka na kung tutuusin. Pero sa kabila nito, hindi na lang mga matanda, kundi pati mga kabataan ang nalululong sa bisyong ito. Sa datos ng National Youth Commission nung nakaraang taon, 2 sa kada 5 kabataang Pilipino naninigarilyo. May report si Mark Salazar. Lahat naman ng naninigarilyo alam sigurong masama sa katawan ang ginagawa nila. Tulad na lang ng 21 anyos na si Nicole, di niya tunay na pangalan, ilang beses na rin daw siyang sumubok mag-quit pero lagi raw bigo. Ang hirap eh. Oo, kaya lang hinahanap-hanap. Para kang naglalaway pagka hindi nagyayos. Kahit naman buntis ako, di ko napigilan. 13 anyos raw siya nagsimulang manigarilyo at ngayon 8 taon na siyang di makawala sa bisyong nakuha niya raw sa pambubuyo ng barkada. Nababahala ang National Youth Commission sa tuloy-tuloy nga raw na pagtaas ng kabataang nagyoyosi. Sa datos ng komisyon, noong 2003, mahigit 1 milyong kabataang edad 13 hanggang 15 ang nagyoyosi. Tumaas yan sa mahigit 1.2 milyon noong 2007. At lalo pang umakyat nung nakaraang taon kung kailan mahigit 2 milyon o 2 sa bawat 5 kabataang Pinoy ang naitalang nagyoyosi. Dahil ang mura ng sigarilyo sa atin, napakadali para sa isang bata na magtabi ng 2 piso mula sa kanyang 50 pesos or 20 pesos na baon para mabilis ng isang stick. Tingin namin kung tataas ang cost ng sigarilyo, mapipigilan ang paninigarilyo significantly. Sin tax daw ang solusyon, sabi ng National Youth Commission. Pag binuwisan mo raw kasi ng malaki ang yosi, magmamahal ito at mapipilitan daw mag-quit ang mga kakapusin sa pangbisyo. Pero iba ang paniniwala ni Nicole. Babawasan lang yung pagyoyosi ko. Pero hindi pa rin maihinto. Baka lang makatulong sa gaya ni Nicole na gustong mag-quit kung uulitin ni Dr. Imelda Mateo ang babala tungkol sa permanenteng tama ng yosi sa baga. Kung nagyoyosi ka raw ng 1 kaha kada araw, pagkalipas ng 10 taon, may parte na ng baga mo ang permanente ng nasira ng sigarilyo. Kapag nakaka2 kaha ka na, kandidato ka na raw para magka-emphysema sa ika-10 taon ng iyong pagyoyosi. Yun yung unti-unti na pumuputok yung mga daanan ng hangin. And eventually, kung tuloy-tuloy ka pa rin maninigarilyo, masisira na ang majority or major parts of your lungs. So magpupunta na sa emphysema. So yun yung tinatawag na chronic obstructive lung disease. O yun yung permanente na pamatagalang damage na sa baga. Kapag 1 kaha na raw kada araw ang nauubos mo, sabi ni Dr. Mateo, may addiction ang kasama sa iyong bisyo. Kailangan mo na ng smoking cessation team. Mga doktor yon na gagabay sa iyong pag-quit. Merong therapeutic or yung mga intervention by drugs, merong psychologic intervention. So kailangan merong a smoking cessation team that would assist the patient. Pag dumating yung time na meron ng urge to smoke, dapat meron kang available hotline para yung magsusupport sa kanya would advise. Mark Salazar, GMA News.